Straight to the point. Now, niadtong milabayng Biyernes, ni pagawas ang Supreme Court mahigala ining desisyon agipasaka ni abot nga mga petitions dito sa Korte Suprema labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang tanan nahibaw na sa balita, ang uban nakabasa na siguro ang tanan, no? 97 pages ni dagay kopya oh. Ako ni may galang gibasa, ha? 97 kapahina kini, no? Nahuman ako nagbasa tong kuan pero wa man ta makadiscuss gyud kay tungod sa kinini ang kadaghang issues, no? Unya pag Lunes god na adayng suna, so daghan kayo niya, daghan pa mga balita, manangwala ang nato na may isgutisa. Pero na ako ang kunon nga medyo na langan-langan na kitag discuss kay kibaw mo sa itong programa, daghang mga panghitabo nga kalit-kalit lang ato mang unahon sad, no? So muna nga karon ako ning isgutan pero katong uban nga wa pagid kay matin-awi, mahimong maminaw sila sa itong diskusyon o katong uban pod mahigala nga kinini ang naglibog pa o katong uban pod nga masayod sila nining angay hisgutan mahigala nga nganong angay tahuron gyud nato kining desisyon mahigala sa Korte Suprema ug unsa ning pagkadesisyon na, no? Sultihan ta mong daan nga nindot kayong pagkasuwat nining maong desisyon. Believe ko sa pagkasuwat ining decision Supreme Court. Ang puninte ni ini, moingon tag puninte kanang pulong puninte, Spanish man nga pinulungan. Buti pasabot ana nga ang writer ini, ang nagsuwat, no? Nga Justice Marvic Leonen, puting ngiga, ang pagkasuwat magalas very scholarly. No nga pagkasuwat mga sukid dig paminaw. Mao kana nga ato ning pagtagad mga kagalaan kining maong hisgutanan onya of course di malikayan nga nagkalain-lain o mga opinion ang mga tao pero pag abot mahigala musulti ng Supreme Court ato nang tuuhan atong respetaran kay limang kag 13-0 god unanimous decision, no? Anya mo ni napapriskon mahigala ang kinini ang spokesperson mga kagalaan sa Korte Suprema nga nipahigayon sa sa kinini ang preskon ni adtong pagka-Biyernes god milabay Biyernes si Attorney Camille Teng atong paminawon sa kadali mahigala before tang padayon sa discussion. Okay, sige dong. Decision today, July 25, 2025. The Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Therefore, the Senate could not acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. However, the court said it is not absolving Vice President Duterte from any of the charges against her. But any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6, 2026. The case stemmed from 4 impeachment complaints against Vice President Duterte. The first 3 were filed before the House by private individuals and different groups on December 2, 4, and 19 in 2024. A 4th complaint was lodged by a resolution approved by more than 1/3 of the House members of the 19th Congress on February 5, 2025, which was transmitted as the Articles of Impeachment to the Senate on the same day. This was followed by 2 petitions filed before the Supreme Court challenging its constitutionality. The Supreme Court decision written by Senior Associate Justice Marvic M.B.F. Leonen ruled that all legal issues involving impeachment proceedings are subject to judicial review, considering the nature of the offices and the institutions that are subject to impeachment, its effect on the independence of constitutional departments and organs, and its nature as a constitutional process. Okay. Sige, mao na ni siya, no? Ang iyang pagsulti makigalaan ang gideklarar mahigala sa Korte Suprema, ang nagpen mahigala sa decision si Senior Associate Justice. Senior Associate Justice Marvic Leonen. Unya duha ka mga rason ngano nga gidismiss kini mahigala gibasura sa Korte Suprema. Una, tungod kay nakalapas kini sa 1-year bar rule mga higala
diha sa atong konstitusyon. Ikaduha, nakalapas kini sa katungod right to due process ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Og mo na, basura. Perting pagkabasura ha. Kining maong impeachment complaint. Og unya, kini ni ang atong respetaran. Mao naman isulti may gala Supreme Court unya mayo mang pagkasuwat sa Korte Suprema mga suking tigpaminaw. With all due respect, mahigala sa uban, nga atong mga retired na, siyempre, lahi naman itong ilapod mga suking tigpaminaw, ato lang to silang pasagda, no? Ato lang silang hatagan sa due respect para nila mga higala, katong mga kuan, no? Pero kinini ang katong mga active practicing lawyers, ato gining hatagag pagtagad o pagtahod ang desisyon sa Korte Suprema. So, with due respect to our fellow lawyers, especially those already retired from the actual practice of law, ato sang respetaran. Kay ang akong take ini mga sukin tigpaminaw ni ining maong impeachment mga kagalaan, it is a scholarly and well-written decision penned by Justice Leonen. Pagkangilngig, no? So, kibawta, lain man gyud mga higalag opinion ang mga abogado, unya kinini ang pulos man gyud mga higala mga ibutang talang labawitan na nas korte makaigalan wa may magpalupig yun. Pero once mutingog ng Supreme Court, nahibaw na tang tanan. Bisan ang first year law student nasayod man ta. Pila ka mga kaso atong gibasa, once mutingog ng Supreme Court, doctrine na kana mga kaigalaan. Under sa tong Civil Code of the Philippines, kanang mga Supreme Court decisions will form part sa tong judicial mga higala nga mga balao diha sa atong legal system mga sukin tigpaminaw. Mahimo sang jurisprudence. So mo na nga ato kining respetaran. O kadtong uban nga padayag silang opinion, ato lang po silang respetaran tong uban, pero dili to may official yun. Ang atong tuuhan kining Supreme Court. Kay ug mayon kag mga abogado, pulos. Wa may angkon mahigala kon abot sa debate sa korte mahigala perti pulos man di magpalupig. Naon og di magpalupig di ta maghuman aning kalakiha kung mauhon. Mo nang dunay gyud Supreme Court nga dunay power maoy gitahasan ubos sa tong konstitusyon nga may mo interpret niya nang balaod. Straight to the point. Kaya kini atong branches of governments mga kagalaan, klarohon talang ha ang ilang mga functions ani gyud. Ang primary functions matag usa ka branch sa gobyerno. Ay gitawag og executive department, legislative department ug judiciary. Tulo kana. So ang executive department, ang leader, ang presidente, ang iyang trabaho mao ang pag-execute sa balaod. Ang legislative department mao kana mahigalang Congress, upper house o lower house. Ang leader diha mahigala ang Senate President o ang Speaker of the House. Ang ilang trabaho diha mao ang pagpanday sa balaod. Unya, ni ay Supreme Court, ni ay Judiciary, ikatulong branch of government. Ang iyang gahom nga gihatag mando diha mahigala sa batakang balaod sa tong konstitusyon mao ang pag-interpret sa balaod. Straight to the point. So kini 40 ni sa Supreme Court. Muna nga tungtuuhan mga sukin tigpaminaw. Daw na iban nga nasakitan yun sila. Masakitan, hilak lang mo sa tago. Atong uban din nga wa makauyon sa desisyon, pangita mo legal remedy kung napa mo legal remedy, sama sa motion for reconsideration. Pero, hala, bagulbula mo sa tago, pero ang official gyud ana manghigala mao nga nitingog ng Supreme Court basura gyud, ining impeachment complaint ni Vice President Sara. Lisod man kung kayo magkagubot ani kalikana ko example ninyo Kani bitaw mga debaters mga higala ining kay kini mga abogado, mga debaters mga higala, practicing lawyers, no? Katong tuwag yung korte aktual yung taak sa korte mga sukit tigpaminaw. Kaya doon na mga iban retired na, doon na po iban nga na nangorporate mga sukit tigpaminaw, daghan man mga lawyers nga naas corporate, no? Okay na siguro ilang kahimtang sa korporasyon nga nung mo-practice pa man ka nga okay naman, no? So kinini ang medyo hago-hago mas gani practice, tinuuray lang di malalim. Kay mas stress man sa kaani limang ka ng problema sa umang tao anak nimo
nya mo laban kas korte, imo lang i-enjoy sa dinuna, ganahan kag mga debate, okay. So mo kana nga atong mo laylain daghan man ning mga abogado gud laylahi mahigalag trabaho sa nang uban. Pero kadtong mga active practicing lawyer awhagon ko kamo, labi na kadtong mga bag-o pang ni pasar bar exam o kadtong uban ba nga practice gyud tahod gito sa Supreme Court, ha? Kadtong uban nga mga retired na sagding lang gito sila, ha? Kay kinini ang lahi tong ila kay may naman po to sila, no? Mag-jogging-jogging na to sila, magkapi-kapi lang, okay na. Nana ko example. Kanang mga nagdebate, mga higala sa Plaza Independencia sa Biblia. Ang topic nila Biblia. Lain-laing relihiyon. Putin daghan naman ng relihiyon, mga kagalaan. Nagdebate diya sa Plaza Independencia. Pulos man mo barog nga kining amo kamatuuran. Ha? Yang may pukusa, kaning amo sad kamatuuran. Debate. Dugay nang dinibatihay diya sa Plaza Independencia ang tudon wa gyud maghuman. Ngano man? Wa may muhusay. Nay mo ibutang moderator kay debate man hinay moderator mahigalabat kutob ra diha. Walay mo decide mga higala kinsa gyud ni daog kinsa napilde, ha? Na magdepende sa abilidad sa debater. Depende. Mo kana nga tanawan lang ko daan o gari ka mahigala sa kinini ang Catholic Faith Defenders dito sa Sugbo lang daan. Kasi may mga maayo din mahigala Sugbo kini si Brother Sok Fernandez o si Attorney Marcelo Bacalso, ha? Mga maguwang man nato na sila. Atong ihatag ang credit nila nga sila mas maayo din napita gyud, no? Kining ato kay ginagmay ra man ato. Ginagmay lang gyud. So kana natiguang na lang sa Bacalso, oh, pila na may edad Bacalso hapit na mo 100 years old. Kana si Sok, tiguang na lang Sok. Kani adto mo kuyog pa mi anak sa Plaza Independencia, kuyog-kuyog pa ko badi-badi kong Brother Sok Fernandez dito. Mga lamig puso sa daplin. Kana Brother Sok non konsyal na Talisay ron pero piti na day cowboy kay nga wagi kon. Unya isap nga on daplin do nga on may puso wala bay sudan. Mayor sa Talisay, ha. Pero adte mo kada kwan. So naniguang na sila. Kadtong uban nga mga debaters, Iglesia ni Cristo, Born Again, Seventh-day Adventist ug uban pa. Mabita na nga ala kadtong magdebate, la debate lang mo sa relihiyon. Pero katong uban mga di nalang talto ni debatihan. Di okay. Nga naman di man maghuman gyud. Kita mo? Hangtod doon dehas Plaza Independencia dili maghuman. Nga naman wa may muhusay. Inig humag debate maapulos maayo nga mga debaters. Ay butang ta may gala Iglesia ni Cristo versus Katoliko. Pulos mga maayo. Man debate. Inig pamauli. Wa may nihukom mo kinsay daog. Ug ikaw Iglesia ka daog nga mo. Ang Katoliko kami, daog sa tingamo. Ari po ka Seventh-day Adventist Church, may kala, maog yapon. O sa may debatihan nga topic sa Seventh-day Adventist. Hangtod doon, wa mahuman. Maingon Seventh-day Adventist, ang adlong ipapahulay Sabado gyud. Maingon pong Katoliko, dili, ang adlong ipapahulay Domingo gyud. Hangtod doon, wa mahuman. Wa mahuman. Unya, ang Seventh-day Adventist mingon ang baboy di gini pakaon. Ingon po Katoliko ang baboy pwedeng kanon. Pulos man dunay back up by text, back up by chapters, no? That's Bible. Kay mingon kami gala nga ang baboy dili pakaon na may teksto po sila. Naman na sa Levitico 11 versikulo 7 nga kanang baboy hugaw na. So naa sa basis. Pero ikaw po Katoliko kami kang dilo ipakaon na sa San Marcos nga ang tanan musod sa lawas dili hugaw ang mugawas may hugaw. So pulos dunay katarungan. Mao gyapon na diri sa balaod ba? Sa balaod bin ka nga laban ka diri sa butata away karon. Debate sa balaod mag-away karon ang employer og employees. Butan taron, nag-away mahigala ang kumpanya tag-iyas kumpanya og ang mga empleyado. Dunay balaod nga ni pabor sa mga empleyado mo lang gamiton. Doon na po'y balaod ni pabor sa mga employer. Maputoy lang gamiton. So, debate dito, ugway mo hukom na di maghuman. Puros man doon ay katarungan. Ari ka mahigala sa, example ko lang ha, ari, kinimitan sa Iglesia ni Cristo panalitan, o Diyos Katoliko. Manamin ko, magrespetaray na lang ta sa atong mga pagtuo, kay, kuan man kinindi man maghuman yun na. Ha? More on, pagpakita na mo debate dito, mga higala, medyo depende sa abilidad sa debater. Muna plangka-plangkang istorya nga maayon, padaw palusot istorya. Pero ni kahuman, ni pamauli,
og membro ka mahigala unsang simbahan na ka membro, moingon na maayo ang among pastor mo debate. Moingon putong usa nga, dahil ang amo gyud may maayo. Example la kini landaan may galang kinis Jesus Christ para sa mga iglesia ni Kristo, tao ra man gyud. Tao ra man gyud. O gani kas Katoliko Dios man. Nya kana siya nga topic may galahan to don wa gyud na maghuman. Pila go na 1914 pa guning iglesia ni Kristo natukod mabitan ng doon na bitay gi-declare bitaw ni kuanday nga tungod kay anniversary sa iglesia ni Kristo holiday. So 1914 pa na kana nga doctrine mga higala sa iglesia ni Kristo hangtod ron. Dili magdaog og debatihon. Ngano man wa may muhusay god. Unsa man ibutang ta si Jesus Christ tao ra para nila. Atos lang respetaran anak ngano man naman po'y teksto anak mo pabuk mo kanday. Mingon man nga dunalay usa ka Dios o usa ka tigpataliwala sa Dios ug sa tao. Ang tao nga si Jesus naman na may basa. Di mingon iglesia man natawa nami back up nami supporting chapter des Biblia nga among saligan. O gani po kas Katoliko mingon man dunay usa ka Dios sa tulo ka persona. Ha? Kay mingon man naman sa San Juan sad niya sa sinugdan mo ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Oh. John chapter 1 verse 1 kama 14 kama 18. Naman, yung po nga wa pay tao nakakita sa Dios. Ang bugtong anak nga Dios mo'y nagpaila kaniya. Kisa man na Jesus Christ. Hantod ron wa maghuman. Ngano wa maghuman wa may mo husay day, wa may mo hukom. Munay kalainan diha. Na og kita sa ato di sa balaod mga higala sa yuta ron. Og pulos mahigala mga maing laki. Pulos man with your respect ha. Abogado ko na. Pulos na mga mantigo. Og way mo hukom mga sukit tig paminaw ana. Og way mo hukom. Dili ta magdaog mga sukit tig paminaw kung way mo hukom ni ana mga kagalaan. Ha? Mo na prangka-prangkang istorya. Mo nang doon nagikorte. So unsa man ang Supreme Court mahigala ni hukom. Inihukom Supreme Court mao na atong tuuhan. Kay di man ta magtiwas ani kay mga magadayli ay kay mao gyud ni. Pasagdan nimo na mga tao na pulos sa mga maing laki day ha. So gitudluan ta bisag pa sa mga law students pa ta gitudluan ta bisag mo flip-flop pa ang Supreme Court. Sometimes dunay mga panahon kung basahon nimo ang jurisprudence pila ka kaso atong assignment when we were in the College of Law. Pila man. Inig assign daghang kay kaso. Dunay time nga ang doktrina sa Supreme Court ni flip-flop siya. Pero ngano tuhan na to gyud. Unsay sulti Supreme Court mo na nay klaro. So karon isulti Supreme Court basura. O di basura, ha? Kanang kasong impeachment. Nga gi-explica gyud sa Supreme Court, diha ta makaingon niya kining Supreme Court ni barog gyud sa unsay angay, unsay tarong. Kalimang ka pag-file nila mahigalang upat ka impeachment gud ni. Tanan. Ang ato mahigalang Constitution under Article 11 nag-ingon gyud usara gyud dili pwede ang usa ka impeachable official pasakaan og impeachment sa usa ka tuig o kadaghan. Kausara gyud sa pasakaan sa usa ka tuig. Dunay ang spirit of the law aron kanang maong public official, impeachable official makaserbisyo pa siya. Dili nimo i-attack og kaso, mahuman na lang yung termino, sige nimo attack og impeachment, wa say mahimo because nabisi sa katubang sa kaso. Sumpay na sa principle nga dunay gitawag state immunity from suit. President is immune from suit. Dili pwedeng pasaka ang kasong presidente. Ug mahuman sa pagka-presidente, okay na. Pero while president siya di pwede sa pasaka ang kaso, kay mahurot iyang oras sa pagkatubang og kaso, wa na di na sa kaserbisyo sa mga tao. And ikahuman sa termino, pwede, pasaka eh. So while sitting president siya, unsar may pwede, impeachment ra. But dunay limitation. Di man pwedeng way limitation. Ang limitation niya once mapasakaan sa impeachment karon, usara ka impeachment ang ipasaka in 1 year. Di pwedeng daghanon. Kay laliman ka karon, pasaka impeachment. Paghuman mudaog panalitan. So okay na, ipasakaan na pog impeachment. Way hunong. Unsaon man na? So magpatuyang lang sila sa ilang gibati tong uban mahigala porbida. Dili na mo gitudlo sa College of Law. My God.
Dili na may gitudlo. Bisag first year college sa ulo na kahibaw ta. Nga once mo tingog na Supreme Court, what respect ta. Otherwise, paghimo mo inyong kaugalingong Supreme Court. Wa gyud magpada ang Supreme Court. Sa mura magduwa-duwa ang gihimo sa House. Wa mo sugot ang Supreme Court. Duwa-duwaan na nato ni balaod. Sa may naghimo, Pirmiro may kada December 2, pasaka sila. Paghuman December 4, pasaka sila. Pag December 19, pasaka sila. Unya human wa to maksyon nilang. Didto na ang laay, didto na mahigala, didto ang teknikalidad na kuha na. Wa man lang. Unya paghuman ni kalit lang pag February 5, hala pinaspasay na gikihan na nila. Unya wa makabasa na tong ubang congressman. Tarong magud na. Pagkabuntag gabantay mo wa pa ni kahibaw tong uban nga kon. Gipatawag dito sa opisina ng speaker, hala pirma kay duna di ay manghigalay consideration nganong namirma tong uban. Matud pa gipagtagaan og tag 150 million aron mo pirma. Unsa man katinuod ng hitabo? Unsa man katinuod na nga 150 million ang gihatag aron mo pirma? Di naglamo-lamo na dito hala pirma. Wa mo sugot ang Supreme Court. Munay klaro ba? Murang nagduwa-duwa ang mga congressmen. Murang ilang giduwa-duwaan. Muna mahigala nga ang Supreme Court ni Barogyod. Munang believe ko sa pagkasuwat Supreme Court. Di sila mo sugot nga lamo-lamoon lang. Di sila mo sugot nga duwa-duwaan lang kining atong batakang balaod. Straight to the point. Duwa-duwa man na day. Di man kausa ka pagkagrabiha. Anang pagka February 5 nga ilang gipasaka ng impeachment makagilaan complaint batong ni Sara Duterte. Pagkabuntag pa lang dan, wa pagito hibaw tong ubang congressman. Gipangutan na bitaw si Castro bitaw sa nga morna tuasa kon speaker. Sa pagbasa ng pila ka pages to, mahurot og basa sa congressman. Nen pirma sila may kalalagi padaan nila dayon dito sa Senado. Ang Senado sa tandog sa Garbo Senate sa man inyong kalaki, inyong dalion karon. Ha? Unay nahitabo mga suking tigpaminaw. Kini believe kay ta ang Supreme Court wa magpada sa duwa-duwa mahigala ining mga congressmen. Straight to the point. Wa magpada. La pagduwa-duwa lang mo din ha inyong kaya ninyong duwa-duwaan na din ha. Kay do na mo'y kwarta din ha duwa-duwaan ninyong balao, duwa-duwaan ninyong konstitusyon but di mi mo uban sa inyong duwa-duwa, ha? Straight to the point. Muna dihay kung usa na biliban Supreme Court. Wa sa mo sakay day ba? Kaklaro ana nga sus Ginoo ko. Unsa tong uban himo-himuan ba tatong istorya do na ubang congressman wa kasabot og unsay gipirmahan. Ni pirma lang ko kay abi na ko snacks to. Na tete mo na. Ang usa ka congressman ni pirma pila ka pages ang impeachment taken. Kaya nimong humano basa na. Ang uban ganito na ni pirma may gila pagkahapon na. Tanawa. Pag pirma karon di man pwede na nga wa ka kabasa. Dili ni duwa-duwa. Imong itangtang ang usa ka impeachable official nga gipili sa mga tao sa pinakadaghan og buto mas daghan pa sa presidente. Inana secret kana ang tingog sa tao, secret. Mo bitaw mi kag vox populi vox dei. Ang tingog sa katawhan tingog sa Dios. Nya karon tangtangon lang na nimo og duwa mura ra mong nagduwa. Mura ra mong nagduwa. Wa mo sugot ang Supreme Court. Munay nindot nga ang Supreme Court wa duwa mo di mi mo apel ang inyong duwa.